of Radyo Bandera shared on my page, DJ Tommy G page. And I also posted it on the Olongapo related pages. Okay, the May 1, 2025 edition of this radio show. Okay, this is Radyo Bandera 107.1's Holidays and Observances. This segment being brought to you by Royal Duty Free. Okay, so check out the summer raffle promo, Summer Adventure. It's up until May 31 yung raffle adventure promo ng Royal Duty Free. Okay, if you guys want to join, all you have to do is bring your receipt for every 500 peso single receipt, single or accumulated, I think. Bring it to the marketing customer service counter. Bring that receipt and you will get one raffle entry. Kasali ka na. May isang entry ka na for every 500. But if you bought more than 500, maybe 1,000 or 1,500, syempre 1,000, two raffle entries, and so on. Okay? So, the grand prize for this is trip for 4 to Phuket, Thailand. All right? Summer Adventure Raffle Promo. Plus, aside from the trip for 4 to Phuket, Thailand, may mga ano pa may mga iba pang prizes like yung mga consolation prizes, gadgets, and a whole lot more. Let me check for you. Pakita ko nga sa inyo. Ayan. Ultimate Summer Adventure Raffle Promo until May 31. Ayan, merong electric scooters, merong scooter din talaga. Yeah. Smart watches plus gift certificates, electronic gift certificates, cell phones, JBL speakers, and a whole lot more. Ayan. Yan yung mga mapapanalunan. Ang saya-saya. So, get ready for the Royal Summer Raffle until May 31 na lang, ha? Pero mahaba pa. We have a full month to go. Visit Royal Duty Free. Call them up 2523-258 for more inquiries. And speaking of May 1, time for me to give you today's holidays and observances. Pagka first day of the month, asahan mo na yan. Marami yan, ano? Punong-puno ng holidays and observances. Pag first day of the month, tsaka yung last day of the month, nako, for sure marami. Okay, May 1, holidays and observances. Let's begin. Dahil marami. Okay, in the international observances, today is International Sunflower Gardening Day. Yan, international yan, ha? Guerrilla gardening is the act of gardening, raising food plants or flowers on land that the gardeners do not have. Okay? Yon, parang being creative and being functional. Kung saan pwede, sige, doon. That's International Sunflower Guerrilla Gardening Day ang tawag doon. Lei Day in Hawaii. You know what's the lei? Yun yung flower na they put on the female's wrist, di ba? Sometimes nilalagay sa dibdib or sometimes sa ears, dito sa hair. Ayan, yun ang tinatawag na lei. Lei Day! Pagka medyo mababa ang tawag doon, lay low. Okay. Today is also International Workers' Day. And yes, you guessed it right. Labor Day. International Labor Day. So sa lahat ng mga manggagawa ngayon, May 1 is Labor Day. Happy Labor Day to each and every one of you. And congratulations sa SBMA Labor Department, the SBMA different departments as well for spearheading the very successful jobs fair at the Subic Bay Freeport sa Harbor Point kanina. Okay? Yung PESO office naman, Public Employment Services Office of Olongapo, headed by Kuya Mario Esquilio, our good friend. Ginanap naman sa SMX Convention yung PESO Job Fair. Okay? So, congratulations sa lahat ng mga natanggap, ha? Yung mga bagong may trabaho. Ayan. Kanina what we did was, we feature yung mga taong hired on the spot, tinatawag namin sa stage. Yan. Parang binibigyan namin something like a special recognition. Sarap ng feeling ng ganyan, no? Uuwi ka, tapos sasabihin mo sa pamilya mo, Nay, may trabaho na ako. Mabibigyan na kita ng pambili ng kausap mo araw-araw. Eto Nay, bumili ka kausap mo. Anak, kulang to. Ayan, ang saya-saya ng feeling, di ba? Pagka bagong may bagong nakakuha ng trabaho, bagong kuha, di ba? Oh, di ba? You can see the feeling, the happiness kanina sa mga natanggap sa trabaho. Congratulations sa inyong lahat, ha? I wish every day we could do Labor Day. Pwede, job openings like that. Alam niyo kung bakit? Pwede naman yata araw-araw meron or linggo-linggo. Dahil
Sa SBMA lang, every time we do labor job fair like that, ang job openings, umaabot ng 4,000, 5,000 job openings. Naku, yung mga nagpupunta, hindi namimit yung ganun karami. Sometimes we will conduct, kanina nga, 2,500 yung job openings, pero hindi 2,500 ang dumating, kulang pa. So kung naririnig nyo kami dyan sa, sa Sorsogon, sa Romblon, sa Ormoc, ang lalayo eh. Punta naman kayo ba? Kailangan namin na mag-a-apply. Alright, apply kayo. Apply na. Sabi ko, apply na. Check. Okay. I'm just checking the speaker that we have sa ating live streaming. Ayan. Are you guys hearing us right? Tama ba? Okay ba ang sound? Ayos ba? Okay. Happy Labor Day, everyone. Ayan. Congratulations once again, Olongapo Peso and SBMA Labor Department for the successful job fair and other Labor Day related events. Ayan. Okay. So, there you have it. Ano pa ba? Other May 1 holidays and observances. Naku, marami pa. Related sa Labor Day, eto, discuss your wage day. O, pag-usapan nyo yung sasweldohin mo. Diba? Baka naman ang sweldo mo, ano lang. Baka, sabi nila, may move na dagdagan pa ng 100 across the board yung pasahod na minimum, no? Ayan. So, aabot na ng halos, 700 na kung sakasakali. Ano ba ngayon, right now? Is it more than, magkano na ba yung minimum wage? Ayan. Okay. So, kung aabot, well, that's good. Kaya lang, may may bad side yan. Ang bad side niyan, ang lugi naman yung sa employer. Pansin nyo, every time na may ipapatupad na wage increase, may mga naapektuhan talaga. Aminin man natin o hindi. May mga naapektuhan talaga na employers. May mga nagsasara na, lalo na yung maliliit na business, napipilitan magsara dahil hindi na kayang sumabay. Meron at meron, di ba? Alam mo, mas pabor ako na gawin ang lahat na mapababa ang presyo ng bilihin. Ayan, mas mabuti pa yan. Ayan. Tsaka yung napag-usapan namin kanina ni Kuya Mike. Ayan, ang kaibigan natin from Mikuni. Nako, si DJ Mike ng K5 News FM, kaibigan natin. Pareho kami ng pinagkakaagrihan eh. Alam mo, mas gawin ang best na pababain ang presyo ng bilihin. Tapos, iwasan na masira yung mga, di ba napansin nyo, naalala nyo, ang dami-daming kamatis, sobrang produksyon ng kamatis. Sabi nga niya, tama, sabi niya, why put up factories for that? Para matulungan yung mga magsasaka natin, di ba? Yung kamatis na yon, yung tinatapon lang, yung sinasayang lang, di mag-put up ang government siguro, or government assisted at least, na factory kung saan yung mga kamatis na itatapon na, gawing tomato puree, tomato paste, tomato juice, tomato sauce, tomato oil. Tomato oil ba? Wala naman. Diba? May times na sobra-sobra yung kamatis, tinatapon lang. Ano pa ba? Minsan, may iba pa eh. May mga iba pang Diba? You put it in a can, or process it first, syempre, bago iput sa can. O, natulungan mo pa yung magsasaka, di ba? Why not coconut? Tapos yung mga magtatrabaho sa factory na yun, o pwede mong i-hire yung mga walang trabaho dun sa mga kabihasnan, sa mga kaprobinsyahan, di ba? Okay? O, yan. Nai-suggest lang naman natin. Okay? May 1 is also National Day of Reason, National Day of Prayer. Dami pa, no? May Day, May 1 Day, May Day, Loyalty Day, Law Day, batas. Naku, dami nating batas, napakarami. Ang problema lang sa mga batas natin minsan, may mga magaganda tayong batas. Implementation, proper implementation. Gaya ng mga batas natin sa basura, batas natin sa pagkakalat. Hindi naman na-implement masyado eh. Di ba? Ang dami nating pagbabawal na ginagawa. Pero tingnan nyo yung mga kanal. Yan. Diyan ako inis na inis. Kasi po, ang inyong lingkod ay nagbo-volunteer na maglinis minsan ng mga ganyan. Yung mga kalat-kalat yung mga nagkalat na basura sa kanal, nagbabara na minsan, no? Kailan lang, kailan lang, napilitan akong kamayin dahil baradong-barado dun sa amin. Hindi na dumadalo yung tubig. Umihi lang yung kambing ni Aling Gusting. Ni Mang Berting pala. Mang Gusting. Bumabara na, umaapaw na yung kanal. Ayun, kinamay ko, dinukot ko. Alam niyo yung nasa loob. Nako! C2 plastic bottle. Coke Solo. Ayan.
Plastic bag. Yan. Alam nyo yung mga plastic containers na yan, yung mga plastic bottle, yung mga plastic mismo, mga plastic. Hindi naman nila kasalanan eh. Diba sinisisi natin, bawal na raw yung plastic, bawal na yung plastic bag. Ang hirap kayo mag-grocery ng walang plastic bag. Hindi kasalanan ng plastic bag, ang kasalanan yung roko-roko. Mga roko-rokong tao na nagtatapon nun. Diba? Oh, may batas tayo against that. Anti-littering campaign, anti-littering law. Ba't hindi natatakot itatapon? Kasi hindi nyo pinapatupad yung batas talaga. Gawin nyo talaga, ipatupad nyo talaga, ipakita nyo sa taong bayan. May nakita kayo nagkalat, multahan nyo. Singilin nyo ng 1,500 pesos. Sa Subic Bay Freeport, ganyan ang ginagawa. Pag nahuli ka nagtatapon, ang multa 1,500 pesos, promise. Oo, kaya yun, napipilitan itapon talaga sa proper trash receptacle. Yan, yun ang tawag doon, trash receptacle. Alam niyo yun, yung malalaking may takip na lalagyan ng basura. Ang tawag doon, trash receptacle. Pero sabi nung kapitbahay kong Ilocano, trash receptacle. Tapos pag binigyan ko siya ng ulam, nagpapasalamat. May sarili pala silang salamat sa Ilocano. Alam niyo yung sarili nilang salamat sa Ilocano? Thankyo! Nagtatankyo! Ayan, ganun lang po. Proper implementation lang, di ba? Ipakita natin sa taong bayan na tinutuluyan natin yung mga nahuhuling nagkakalat, kinukulong, inaaresto, or minumultahan. Kung walang multa, kulong. Di ba? Kulong mo man lang 3 days, 4 days, 1 week. Ewan ko, di magtino yung mga yan, di ba? Ganyan sa ganyan sa Singapore eh. Pag nakita kong dumura, pag nakita, kaya nga tinawag silang fine city, fine. Multa dito, multa doon. Tingnan mo, disiplinado, hindi magkalat, di ba? Ni takot magtapon ng upos ng sigarilyo, takot dumura, yung pinag-inuman, pinagtapunan, takot ihagis sa kanal, kung saan pwedeng ihagis. Talagang sa basurahan tinatapon. Kasi tinutuluyan sila, pinapagmulta sila. Sana gawin natin yon, no? Gawin natin mas mahigpit. No littering. Violators will be shot. In case you survive, you will be shot again. Ba't di nyo subukan? Ewan natin kung di magsitino yung mga lekat na yan, di ba? Inis na inis ako doon sa kanal doon sa amin. Tumulong ako maglinis. Grabe. May ano pa. May gulong pa ng bisikleta. Ay. Alam niyo yun, yung bisikletang maliit, yung BMX ba yun? Ay. Tinapon sa kanal. Pambihira. Ano? Ewan ko, anong nasa utak ng taong nagtatapon ng ganun sa kanal? Sinalaksak pa niya doon sa kanal talaga para pumasok sa loob, parang ganun. Ano ang nasa isip ninyo? Anong nasa utak ninyo? At ginagawa niyo yung ganyan. May utak ba kayo na gumagana? Sa tingin ko, wala. Higpitan na lang natin, ha? Gawin natin yung no littering. Survivors will be shot. Violators will be shot pala. In case you survive, you will be shot again. Di ba? Joke lang yun, ha? Wala naman ako sinasabing mamaril tayo ng tao. I'm just trying to get the message across. Higpitan natin, di ba? Ipa-implement natin, gayahin natin yung hindi naman sinasabing gaya-gaya tayo, pero yun if that's what it takes to discipline people, sa Singapore, di ba? Tinutuluyan talaga nila. Kikita mo, pinagbumulta talaga nila pag nakita kang, kahit dumura lang, di ba? Dumura, nagtapo ng upos ng sigarilyo, hinagis kung saan. Ay, multa talaga. Kaya may makikita kayong t-shirt na available na nabibili mga nagtitrip to Singapore. Di ba? Pag uwi dito, merong nakalagay na Singapore, a very fine city. Fine here, fine there, and everywhere. Puro fine. Well, malinis naman yung mga kapaligiran nila. Tsaka yung hindi barado yung kanal nila, no? Okay. So, yun lang naman. Tama na. Ba't ba tayo napunta doon? Dahil dun sa bahala kayo. Okay. May 1 na, magbago na kayo, bagong month na. May 1, 2025 na, yung susunod na May, 2026 pa. Magbago na. High Potassium Awareness Day. Ayan. Hindi rin maganda yung sobrang high yung potassium count ng katawan natin. Well, potassium is good for your body. Yung mga athletes, alam nyo, yung mga basketball player, bago maglaro, kumakain ng maraming banana to get as much potassium as they can. Dahil maglalaro naman sila, di ba?
Pero kung di ka naman maglalaro, huwag mong sasobrahan yung potassium sa katawan mo. Ayan. Ang reason kasi, yung mga athletes kasi, kung ba't nila kailangan ng high potassium intake before playing, it prevents pulikat. Yan. Pagka kompleto ka sa potassium count sa katawan mo, hindi ka basta-basta pupulikatin. Okay? So there you have it, today's holidays and observances May 1. And for those who are celebrating their birthdays today, famous birthday is gonna be next. But for the meantime, let's take the quick top of the hour break. This will be real quick. Huwag kayong aalis. We will be right back because it's